Sa sumunod na araw, makikita natin si Lee Jun na nagsasanay muli sa bakanteng lote na nilalabas ang asul na aura sa paligid na may wooden dummy sa harapan niya, na sinabi naman ng master niya na ang mga awakeners dito ay higit na mahina kaysa sa merm na pinanggalingan niya. Habang nakapikit ang master ay dagdag pa niya na yun ay dahil pinahuhusay lang ng mga awakeners dito ang kahusayan ng kanilang martial arts at pasalamat na lang sa skill nila, na gayon pa man hindi nila mismo nauunawaan ang tunay na martial arts. Nagsimula ng igalaw ni Lee Jun ang kanyang mga paa na nag-iiwan ng maliwanag na puting marka sa lupa. Na nagngangalit ang mga ngipin nito, na siyang ginalaw naman niya ang kanang paa, na inangat at bahagyang sumipa sa ere, na kung saan makikita ang paglitaw ng matingkad na liwanag na aura na binabalot ang kanyang kaliwang kamay, na inuunat nito ang kamay na may singsing sa harapan niya at mas lalo pang nagliliwanag at namumuo ang aura nito sa kamay niya na sinabi ng kanyang master na gawing ganap na liwanagan ang martial arts. Inilunsad na ni Lee Jun ang namuong enerhiya sa kanyang kamay patungo sa wooden dummy na kung saan tumama ito at nagkaroon ng maliwanag na pagsabog, at sinabi ng master niya na gagawin niya siyang pangalawang lalaki na pinakamalakas. Lumilitaw naman ang mga bitak sa wooden dummy sa unang atake niya, at muli niyang tinamaan ito ng pangalawang atake na enerhiya na siyang nasira at nahati sa dalawa ang wooden dummy. Itinaas ni Lee Jun ang kanang kamay na nakatingin sa kanyang master, na siyang pinapaypay ng master ang sarili nito na nakapikit at tinanong ni Lee Jun kung bakit pangalawang pinakamalakas lang siya, na siyang sinagot naman ito kaagad ng master niya na kung hindi ba ito obvious at malinaw na ang master niya ang pinakamalakas. Tiniklop na ng master niya ang pamaypay na sinasabihan siya na lilipat na sila sa susunod na hakbang ng pagsasanay, at habang tinitingnan siya ng kanyang disipulo na nagpapakita ng pagtataka ay sinabi ng master niya na ang isang matinding buhay o kamatayan na sitwasyon ay ang pinakamahusay na sandali para sa kaliwanagan, na siyang napatanong na lang ang ating bida tungkol doon kung saang lugar niya mararanasan ang mga yon. Subalit kaagad naganap na nabigla ang mukha nito na may isang lugar ang kaagad na pumasok sa kanyang isipan, na kung saan napangisi na lang ang master niya na parang may binabalak na habang hinahaplos ang kanyang balbas ay tinanong niya si Lee Jun kung may tiyak bang lugar kung saan lumilitaw ang malalakas na halimaw. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa gusali ng paaralan, na makikita ang mga paa ni Lee Jun na humahakbang pababa ng hagdan, na habang bumababa ay tinanong siya ng kanyang master kung saan ba siya pupunta, at tugon naman ni Lee Jun na ang lugar na ito ay tinatawag na Green Zone Gate. Habang patuloy na bumababa sila ay sinabi pa ni Lee Jun na matatagpuan ito sa ilalim ng main building at delikado yun sa mga awakeners na mas mababa sa C-class, kaya naman ang Merm School na raw ang nag-aasikaso nito. Nakarating na sila sa palapag kung nasan malapit ang gate na siyang sinabi pa ni Lee Jun sa kanyang master na sinasabing ang pinuno mismo ng paaralan ang nagsara nito. At makikita sa harapan nila ang pinto na nilapatan ng ceiling formation, at ang ceiling formation ay may marka ng yin at yang sa gitna nito. Nagpakita naman ng pagkadismaya ng ekspresyon si Lee Jun na inaasahan niya na haarangan nila ito, na siyang sinabi naman ng master niya na ito ay fifth ceiling formation at buti na lang ay madali lang silang makakapasok. Na kung saan labis naman na pinagtaka ito ni Lee Jun ang sinabi ng master niya, at tiningnan siya ng master nito na binuklat ang pamaypay na sinabing ang fifth formation ay madali lang masira kaya gawin niya lang ang dapat na ituturo niya sa kanya. Hindi nga nagtagal ay mabilis nilang nasira ang fifth ceiling formation, na siyang binuksan na ito ni Lee Jun ng pinto. Pumasok na sila sa loob na napabuntong hininga na lang ang master niya na pinapaypay pa din ang sarili nito habang si Lee Jun ay nakatingin sa pinto na siyang hindi makapaniwala na madali lang nila talagang nabuksan ito. At nang lumingon na siya sa harapan ay may nakakuha sa kanyang pansin, at lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, na kung saan sa harapan nila ay may isang kulay asul na gate portal. Sinimulan ng tanggalin ni Lee Jun ang suot nitong bakal na bracelet na binibigkas sa kanyang bibig na ito ay gate portal. Nagtagpo ang mga mata ni Lee Jun at ng master niya nang may pagtataka na tinanong siya ng master nito kung ano ang ginagawa niya. Natugon naman ni Lee Jun na kailangan niyang tanggalin ang bagay na ito para makadaan sa gate. Kaya ang master ay tumingin sa kanya na may halatang sama ng loob na dapat walang mga dahilan. Kaya sinuot na lang muli ng ating bida ang bakal na bracelet na siyang naisip niya na ito ay sapat na mahirap upang dumaan sa normal ngunit ang suot nitong bakal na bracelet na malamang yun ay imposible. Pumasok na sa gate portal si Lee Jun at ang labasan mula sa kabilang portal ay nasa lugar na disyerto na iluminado ng maliwanag na sikat ng araw. Nag-aalalang tumingin-tingin si Lee Jun sa paligid ngunit pinakalma siya ng master niya na sinabi na hindi niya kailangan matakot dahil sila lang dalawa sa lugar na ito sa ngayon.
Bumaling si Lee Jun sa kanyang master sa pagtataka nang sinabi sa kanya nito na dumating na ang oras, at gulat na nakatingin ang ating bida sa kanyang mga palad na tila parang naiintindihan niya ang nangyayari sa kanya na sinabi ng master nito na formal na niyang ipapasa sa kanya ang mga kasanayan sa martial arts. At lumitaw ang kanyang notification system na natutunan na ni Lee Jun ang Heavenly King Step B at maaari niya nang magamit ang martial arts na ito. Nagliwanag ang mukha ni Lee Jun na may masayang ngiti na natutunan na nito sa wakas ang B-class martial arts. Naudlot ang ngiti sa kanyang mukha at napalingon sa kanyang master na nakaharap sa harapan nito na nagsalita na ito ay perpektong tiyempo, at paglingon din ng ating bida sa kanyang harapan ay makikita ang dalawang pulang nilalang na nakatayo sa harapan nila na sinabi ng master na humanda na ang kanyang disipulo. At ang halimaw na makakalaban ng ating bida ay parang nagniningas na apoy na fox, na siyang inihanda na ni Lee Jun ang sarili na iniharap ang kanyang kamay na nakasuot pa rin ng bakal na bracelet. Ang master na patuloy na pinapaypay ang kanyang pamaypay sa kanyang sarili ay kalmadong nakatingin kay Lee Jun, na pinaliwanag ang Heavenly King Step na ipinagkaloob nito sa kanya ay ang footwork ng pamilyang Huangbu na ginawa mula sa batayan ng dalisay na lakas. Nagsimula ng sumugod ang maraming pulang fox na siyang inihahanda ni Lee Jun ang pag-atake nito sa mga halimaw, na sinabihan siya ng kanyang master na ito ay may kaunting mga pagbabago na simple at perpekto para sa kanyang kasalukuyang estado na siyang ipakita nito sa kanya ang mga skills na tulad ng pinag-practice nila. Ang isa sa mga halimaw ay nagmamadaling umatake sa ating bida na siyang nagawa naman niyang maiwasan, ngunit sumunod naman na umatake pa ang pangalawang halimaw sa likuran nito, at sunod naman ang pangatlo pang halimaw na umatake sa harap niya na umiwas naman papalayo ang ating bida sa atake ng halimaw. Nagpakita naman si Lee Jun ng ekspresyon na nahihirapan dahil sa walang tigil na atake ng halimaw sa kanya na hindi man lang siya nito binibigyan ng oras para makapag-isip ng kanyang susunod na galaw. Ang master ni Lee Jun ay umangat sa ibabaw ng ere na tila nagdidirekta sa kanyang mga aksyon sa paggamit ng Heavenly King Step na kailangan niyang lumipat ng 2 hakbang sa kanan niya at nagpapayo na tumagilid hanggat kaya niya at sumandal. Naikuyom ni Lee Jun ang kanyang kamao at tinitigan ang mga halimaw, at pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang kamay at sinusubukang malaman kung ano ang gagawin sa kanyang mga binti na siyang inuulit niya sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang master na humakbang ng 2 beses sa kanan, habang ang isang halimaw ay tumalo na patungo sa kanya. Nabigla si Lee Jun sa pulang fox na sumusugod malapit sa kanya na nag-iiwan ng bakas ng apoy na siyang inaalala niya ang susunod na sinabi ng kanyang master na sumandal sa abot ng kanyang makakaya. Habang nasa malapit ay nagpakita ng galit ang halimaw kay Lee Jun, na may ngiti sa mukha ang pinapakita ng ating bida na tila naiintindihan niya na ang dapat niyang gawin. Sinuntok pataas ni Lee Jun ang nagniningas na halimaw na may kumakalat na apoy sa paligid nito, at dahil doon ay lumabas ang dugo mula sa bibig ng pulang fox na halimaw, na siyang tuwang-tuwa naman si Lee Jun na sa tingin niya ay natalo niya ang halimaw sa Green Gate gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit ang master niya ay mukhang hindi masyadong masaya at sinabing siya ay isang mayabang, na kung saan nakatayo lang sa gitna ng buhangin ng disyerto si Lee Jun na mayroong itim na usok. May napansin si Lee Jun sa likod nito at ibinaling niya ang mukha sa direksyong iyon. Isang mata lang ng bida ang nakikita natin ngunit malinaw na nakakaramdam ng kaunting takot si Lee Jun. Sinabi sa kanya ng master nito na siya ay tangang bata at hindi pa ito tapos, na kung saan may isang malaking bibig na puno ng matatalas na ngipin ang lumitaw sa harap mismo ng ating bida kung saan kumalat ang malalakas na nagniningas na apoy. Nabahira ng dugo ni Lee Jun ang buhangin sa pag-atake ng halimaw sa kanya, kaya naman napahawak na lang ito sa leeg na may 3 pulang fox na nakatayo sa paligid nito. Tinatakpan niya ng kamay ang sugat sa leeg para pigilan ang pagdurugo at sa tingin niya ay naging masyado siyang pabaya. Naalala ni Lee Jun ang halimaw na nagbigay ng pinsala sa kanya na sa huli ay nasugatan siya nito dahil sa pagmamadali niyang umiwas. Napangalit siya ng ngipin na patuloy na lumalabas ang dugo mula sa sugat na dinidiin ni Lee Jun ng kanyang kamay, at naiintindihan ng ating bida na kung nahuli man lang siya ng 1 segundo ay hindi niya talaga na may iwasang ma-escort ng Grim Reaper. Sumugod na ang isa pang halimaw sa kanya para umatake at tumalo naman kaagad papalayo si Lee Jun. Ngunit lumiwanag ng kulay pula ang mga mata ng halimaw sa likuran niya na kaagad naman niyang naramdaman. Mabilis na lumipad ang atake ng halimaw na napakalapit sa kanya at bahagyang naiwasan lang ito ni Lee Jun na siyang naisip naman niya na kailan nakalapit ang halimaw na ito kaagad sa likuran niya.
Nanatiling nakahawak sa kanyang sugatang leeg si Lee Jun na nakatingin sa halimaw na may takot sa mukha at napagtanto niya na kung iiwasan niya ang pag-atake ng isa sa harapan niya ay ang isa naman na kanina pa na nakaabang sa likod ay lalapit at aatake. Sinulyapan niya ng tingin ang kanyang master na pinapanood siya sa likod, na siyang inisip niya na ipinaalam sa kanyang master na ang mga kursong dapat iwasan ngunit naisip niya na hindi matatapos ang laban sa pamamagitan lang ng pag-iwas niya sa halimaw at napatanong na lang sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin para mapabagsak ang mga halimaw na iyon. Isang malaking nakakatakot na uod na pinatay ng Sword Dragon ang lumilitaw sa kanyang memorya na naiintindihan ni Lee Jun na sa tingin niya ay naging kampante siya. Naalala rin niya ang kanyang sarili na nakaupo sa posisyong lotus at nagsasanay sa turo ng kanyang master na naisip na nagawa niyang maging awakener bilang isang D-class bago siya mamatay. Nag-training din siya ng husto at naalala niya ang sarili na umaagos ang kanyang kamay ng mga daloy ng kulay asul na enerhiya. Napangiwi na lang ang mukha at pinanghinaan ng loob si Lee Jun sa sakit na patuloy na nilalagyan ng pressure ang sugat sa kanyang leeg. At talagang naisip niya na ito ay sapat na upang labanan ang mga halimaw na siyang malinaw na ito ang kanyang pagkatalo. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip ng ganoon nang malakas na sumigaw ang kanyang master sa kanya na galit na sinabing ayusin niya kaagad ang kanyang sarili sa sandaling ito, na siyang ikinagulat naman ni Lee Jun at nanlaki ang mga mata. Ang master niya ay lumapit at inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang disipulo na sinabing wala namang hindi niya kayang magagawa basta ay huwag lang siyang umatras at ipagpatuloy na gawin ang Heavenly King Steps at mahinahong maghintay ng tamang oras. At dahil doon ay lumilitaw ang determinasyon sa mga mata ni Lee Jun na sumagot ng positibong tugon sa kanyang master, sumunod ay pinunit niya ang kanyang manggas gamit ang ngipin nito, at sabay tinali sa kanyang leeg upang gawing pansamantalang benda at magbigay ng pressure sa sugat para hindi magpatuloy ang dugo. Matapang na nagmamadaling sumugod ang ating bida sa mga pulang fox na pumupuno ng apoy sa buong espasyo sa paligid niya at habang hinaharap niya ito ay naisip niya na sapat na at itigil ang mga walang silbing kaisipang yun. Tinamaan niya ng suntok ang halimaw sa mukha na pinanatili ang kanyang komposisyon, at makikita natin ang kanyang braso na pinaligiran ng enerhiyang lakas, at kalmadong iniiwasan ang mga bawat atake ng halimaw. Habang maingat niyang tinitingnan ang mga halimaw ay naaalala niya ang sinabi ng kanyang master na gamitin ang Origin Divine Skills at mag-focus lamang sa Heavenly King Steps. Makalipas ang ilang oras sa lugar ng disyerto, makikita ang mukha ni Lee Jun na hinahabol na ang paghinga nito at malaking patak ng pawis na tumatakbo pababa sa kanyang mukha na napatanong sa kanyang sarili kung 6 na oras na ba ang nakakalipas. Pagod na siyang nakatingin sa harap na naisip niya na bagamat medyo pagod na siya ay sa tingin niya ay ganoon din ang mga halimaw na kalaban niya. Nakatayo lang siya sa harap ng 3 pulang fox na naisip na ang bilang ng mga atake ng halimaw ay tiyak na nababawasan at ngayon ay nakadepensa na lamang ang mga ito sa kanya. At inaalala niya kanina ang laban niya sa mga pulang fox na kung wala siya talagang internal strength ay aantalahin niya ang ilang mga oras sa pamamagitan ng Heavenly Step Technique at hihintayin ang Origin Divine Skill niya para makapag-recover ang kanyang internal strength sa panahong yun. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin na pakiramdam niya na parang mawawala na siya ng malay sa mga sandaling ito, pero nagawa niya itong mapigilan dahil sa kanyang lakas ng kalooban na gayunpaman ay hindi siya pwedeng mamatay dito. Lumilitaw ang master niya sa tabi ni Lee Jun na siyang sinabi sa kanya na ito na ang tamang oras na kapag napagod na ang kanyang mga kalaban ay papaliparin niya ang mga ulo nito. Ngunit si Lee Jun ay humihinga ng napakabigat sa tindi ng pagod ng kanyang katawan na sinabi sa kanyang master na pwede ba siyang magpahinga kahit saglit lang. Nagsimulang magpaypay ang master sa kanyang sarili na may seryosong tingin sa kanyang disipulo at tinanong kung sa tingin niya ba na unang magre-recover ang kanyang lakas o ang lakas ng kanyang mga kaaway. Lumipat ang master nito sa kanyang likuran na nagsasabing maniwala lang siya sa kakayahan ng Origin Divine Skills na ngayon ay isang mahusay na pagkakataon upang tumaas ang kanyang internal strength at stamina ng sabay-sabay. Napapikit na lang si Lee Jun at yumuko ang likod sa pagkapagod. Ngunit pagkatapos ay nagpakita siya ng determinasyon sa kanyang mga mata na gagawin niya ang hinihiling ng kanyang master. Lumitaw ang maitim na asul na kulay na nagsisimulang umikot sa kanyang katawan, at ang mga mata ng ating bida ay nagliliwanag sa isang malamig na apoy na enerhiya. Ang master ni Lee Jun ay tiniklap ang kanyang pamaypay na nasisiyahang tiningnan ng kanyang disipulo na pinupuri si Lee Jun at sinabing pagkatapos niyang sugpuin ang lahat ng mga halimaw ay bibigyan niya ito ng isang fist technique na tumutugma sa kanya. Isa sa mga halimaw ay nagmadaling umatake kay Lee Jun, ngunit ang kamay ng ating bida ay nauwi sa ilalim ng mababang panga ng halimaw,
At ilang saglit pa ay binigyan nito ni Li Jun ng isang malakas na suntok na kamao pataas na tumama sa panga ng halimaw at napalipad. Nagpakita siya ng ngiti dahil sa sinabi ng kanyang master at kung pangako ba yun sa kanya na bibigyan siya nito ng fist technique. Ngunit kaagad itong nakaramdam na may kakaiba na siyang nagpabago kaagad sa kanyang ekspresyon, isang pinagmumula ng malakas na apoy ang mapapansin sa likuran nito na patungo na sa kanya. Pinakinggan ng mabuti ni Li Jun ang atake na iyon na nagsisikap ng hindi binabaling ang kanyang ulo at bahagyang naiwasan ang atake ng apoy na siyang nadaplisan ng sunog ang kanyang buhok. Lumingon siya sa kanyang likuran at makikita ang nangningas na fox na naglalabas ng apoy na hininga sa kanyang bibig. Nagpakawala ulit ito ng enerhiyang apoy patungo sa ating bida na mabilis na sumugod ang apoy sa kanya, at ilang saglit lang ay tumama ito sa lugar na kinatatayuan ng ating bida na siyang binalot ng matinding apoy ang paligid nito. Ngunit nang humina na ang apoy at nang nawawala na ang usok ay wala mismo doon ang ating bida, at ang halimaw ay nakatingin sa pagkalito sa lugar kung saan dapat ang kanyang kaaway. Gayunpaman kaagad itong nakaramdam ng panganib sa kanyang paligid na siyang napatingin sa ibang direksyon, at ang ating bida naman ay nasa itaas lang ng halimaw na mabilis na lumalapit mula sa likod nito. Nagngangalit ang kanyang ngipin sa galit na itinaas ang kinuyom na kamao na may dilaw na enerhiya sa paligid nito na isinigaw ng ating bida na kainin niya ito. At ang matinding suntok ay dumaong sa likod ng halimaw at isang malakas na nagniningas na enerhiya ang bumalot sa katawan ng halimaw, at ilang sandali pa ay lumitaw ang notification system na nakamit na niya ang 3-star ng Origin Divine Skill. At isa pang notification system ang lumalabas na ang Origin Divine Skill ay napuno ang empty dungeon sa isang iglap, may pagkalito naman sa kanyang mukha habang hinahagod ni Li Jun ang kanyang nagliliwanag na tiyan. Isa pang notification system ang lumitaw na ang stamina na kung saan ay mas mababa sa 10% ay ganap na gumaling at ang mga sugat ni Li Jun ay nawala na. Lumitaw muli ang isang sistema na sa pagkamangha sa kapansin-pansin na pag-unlad niya ay binigyan siya nito ng 250,000 tech 3 points. Naramdaman naman ni Li Jun na ang kanyang sugat ay gumaling na kaya tinanggal na niya ang tela na ginamit sa pagbalot ng kanyang sugat sa leeg. Isa pang mensahe ng sistema ang lumilitaw na ang passive na kakayahan ng Origin Divine Skills na Fear ay nagsimula na at naging epektibo. Kaya ngayon ang mga nagniningas na fox na nakatayo sa harap niya ay hindi na parang napaka-delikado sa ating bida. Habang tinitingnan ni Li Jun ang Firefox na halimaw ay nag-abiso ang sistema sa kanya na ang mga halimaw na malapit sa lugar ay natatakot sa kanya dahil sa passive ability nito kaya nagsama-sama ang mga halimaw na yun at nagsisiksikan na makikita ang takot sa kanilang mga mata. At dahil naging matagumpay si Li Jun sa kanyang unang laban ay tiningnan siya ng kanyang master na may pagsang-ayon at nasisiyahan na sinabing siya ay may talento, habang tinakpan ng master ang ibabang bahagi ng kanyang mukha ng pamaypay ay hindi niya aakalain na makakamit ng disipulo niya ang antas ng 3-star Origin Divine Skill sa loob ng 2 buwan at sinabi na siya ay parang bata na katulad ng una. Napatingin naman sa kanyang master si Li Jun sa sorpresa at itinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa una. Malungkot naman na pumikit ang master niya at sinabing ito ang kanyang unang disipulo na kanyang tinuruan at iyon ang kanyang great senior brother. Kaya naman napasabi na lang si Li Jun sa kanyang master na ganoon ba, at maya-maya pa ay may labis na questionabling mukha ang makikita sa ating bida, na kung saan ang mapagtanto niya ay siya ay sumigaw ng malakas sa kanyang master na sinabi na meron na pala siyang naging disipulo at napatanong kung ilan na sa kanila ang nauna bago siya at kaya sa pagsigaw niyang iyon ay napatakip na lang ng tainga ang kanyang master gamit ang mga daliri nito. Pinagpawisan na lang ng husto na nakatingin ang master niya kay Li Jun na inisip na babasagin yata ng disipulo niya ang eardrums nito at sinabi na isa rin naman siya sa kanyang mga disipulo at inamin na meron ng naging 4 na tinuruan niya bago siya. Kaya tinanong na lang ni Li Jun sa kanyang master kung bakit hindi niya ito sinabi nung una pa lang sa kanya. At bago pa man muli sumigaw ang ating bida ay ginambala naman siya ng master niya at binago ang pinag-uusapan nila na nakaturo sa malayo na siyang pinagpawisan na sumisigaw na merong halimaw doon na tumatakbo papalayo na inutusan na kaagad niyang puntahan yun at patayin, kaya napasabi na lang si Li Jun na huwag niyang ibahin ang paksa. Maya-maya pa ay lumingon na din si Li Jun kung saan nakaturo ang kanyang master at napansin na tumakas na pala ang 3 halimaw sa kanila habang sila ay nag-uusap. At sa inis ng kanyang matandang master ay nahampas na lang siya ng hawak nitong pamaypay na sinermuna na sinabi niya na itong bilasin niyang patayin ang mga halimaw na iyon na kung ano pa ang ginagawa niya ngayon at inutusan na magsimula na siyang tumakbo at habulin ang mga halimaw, kaya napabuntong hininga na lang si Li Jun sa master niya.
Lumingon ang ating bida sa kanyang master na sinabing bago niya gawin yun ay tila parang may nakakalimutan yata siya, at tinanong ang tungkol sa kanyang pangako kung nakalimutan niya ba yun. Habang hinahaplos ng guro ang kanyang balbas ay sinabi niya na kung sa tingin niya na makakalimutan ng isang matandang katulad niya ang pangako nito sa kanya. At bago niya ibigay yun sa kanyang disipulo na si Lee Jun ay inilarawan ng master niya sa kanya ang isang tao na may pagkasunod-sunod na mga paggalaw at sinabi na yun ay tinatawag na beating fist na isang pundasyon na pamamaraan ng kamao, at tinanong niya ang ating bida kung ano sa tingin niya kung gusto niya ba itong matutunan. Napatanong naman si Lee Jun sa kanyang master kung ang beating fist technique ba ay katulad sa Heavenly King Steps at nanghula na kung yun ba ay isang wagong na nagmula sa Huangfu family. Tumugon naman ang master niya sa kanyang tanong na siya ay tama kaya kaagad na sinabi ni Lee Jun sa kanyang master na gusto niya itong matutunan. At sa ilang saglit lang ay binigay na sa kanyang master ang teknik na yun at lumitaw sa ibabaw ng ulo ng ating bida ang sistema na natutunan niya na ang beating fist B-class, na siyang napatingin naman si Lee Jun sa kanyang kamay at naramdaman ang enerhiya na dumadaloy sa kanya. Subalit nagpakita ng malungkot na mukha si Lee Jun nang mapagtanto na kung ang isang bigong katulad niya na hindi man lang makapagmana ng talento ng kanyang angkan ay matutunan ito, at kung magiging mas malakas pa siya kaysa sa disipulo ng kanyang mga angkan ay nagtataka siya kung ano ang iisipin nilang lahat.